Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin, no? So meron din na dito sa atin mga ka-DIY isang 32 inches na LED TV. Ang brand nito mga ka-DIY ay Hitachi. Ang problema nito ay may power at wala din siyang picture. Saksak muna natin. Ito mga ka-DIY ay may power naman, tapos pagka pina-wire on, nag-on naman siya, pero ang problema ay nag-blue screen. So yan, nag-on naman siya mga ka-DIY, no? Kung napapansin natin dito sa LCD ay yan. So meron siyang backlight at wala din siyang picture. So sa ganitong problema mga ka-DIY ay kadalasang problema ito sa ating mga LCD, at common problem ito mga ka-DIY sa mga ganitong klase ng TV, no? Sa mga LED TV natin ay backlight pero wala siyang picture. So sa mga ganitong klaseng issue sa ating mga TV, pwedeng manggaling ang problema sa ating mainboard at pwedeng manggaling sa ating pinaka-topboard, at minsan ay sa loob na mismo ng ating pinaka-LCD na to ay nagsishort ang mga signal, kaya ang nilalabas na sira ay ganito. So ayan mga ka-DIY, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang mga ganitong klase ng trouble sa ating mga LED TV. So first mga ka-DIY ay bubuksan natin sa likuran para malaman natin kung ano yung naging problema. Bale ito pala mga ka-DIY yung unang sira. Galing ito sa mga hotel, at meron pa itong mga kasama. 1, 2, 3, 4, 5. Mari 5 pa yan mga ka-DIY, no? Okay, so dito tayo mga ka-DIY sa likuran. At i-repair natin to. Dito sa ating likuran mga ka-DIY, ito yung kanyang model F300 3200. So ito Hitachi model F3200. So dito mga ka-DIY ay meron pa siyang warranty seal, at ngayon ay sisirain natin yung warranty seal niya. Okay, kakasira lang ng warranty seal. At tatanggalin ko na lang yung mga screw, hindi ko na muna ipapakita kung paano magtanggal. So madali naman tanggalin lahat ng mga screw dyan, ay tatanggalin natin isa-isa, okay? So ayan mga ka-DIY, bali binuksan na natin, no? Ito yung ginamit na board, 3-in-1, parang universal type. Ginagamit din ng Ace yung ganitong klase ng board. Okay, so ito ay Hitachi, so nagkakaroon na naman yan ng brand dahil dito sa ating program, no? Sa pinaka-program natin, ito yung may 8 paa. So kapag pinalitan mo yan ng ibang IC, so gusto mong i-rename or ibahin ng pangalan, so ito palitan mo lang to. So ito ginagamit ng Ace N808. Kadalasan yung ganito, yung itim. So dito naman mga ka-DIY, ang ginamit na panel ay ganito mga ka-DIY, no? Single cop. Ang original nito ay gumamit ng original LCD. Ito mga ka-DIY ay ginagamit ng Samsung single cop. Ito yung single cop ng Samsung, no? So may left and right na mayroong CKB type, at marami na tayong in-upload dito na video, pero ngayon ay titingnan natin. So yan, ito yung left side, sa right side, no? Pagka nakadapa yung TV, ito yung mga signal ng mga CKB. At dito naman mga ka-DIY ay ito naman yung 4 na signal din ng sa ating CKB. Okay, so mag-voltage checking muna tayo mga ka-DIY, no? Pwedeng pag ganitong klase ng top board, pwedeng protection, nagpo-protect yung ating panel dahil sa may short circuit or mayroong leak yung ating CKB lines, kaya ang tendency ay nagkakaroon siya ng blackout sa LCD. Okay, so kailangan meron tayong masukat. Para ma-confirm natin yon ay kailangan natin sukatan yung input na 12 volts na galing dito sa ating mainboard. Pag pitik ng 12 ay didiretso sa ating panel, at yung panel di-deliver ng 12 volts ito sa fuse at papasok dito sa ating IC. Then IC ay yung di-deliver din ng ating BGH at BGL at saka yung ibang CKB natin, no? Dito rin kumukuha lahat ng information at dito sa mga left and right natin. So dito yan kumukuha sa ating DC to DC IC. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay mag-voltage checking muna tayo mga ka-DIY. So ang gagawin natin ay saksak muna natin to. Saksak and then power on. Dito pala power on. So yun, nag-power na. So dito tayo mga ka-DIY voltage check tayo. Okay, so dito sa ating fuse kailangan makakuha tayo ng 12 volts input. Okay, so meron tayong 12 dyan sa input, at okay ang pasok ng ating 12 volts dito sa itaas ng fuse ay meron tayong 12. Ibig sabihin ay may supply ang IC na ito. Ang gagawin natin ay titingnan natin kung may supply ang B-on, ito B-on, BON or BG8. So wala. Ayan, B-on. Pag walang supply, ang ibig sabihin ay nag-protection mode yung ating
IC. Yung ating DC-DC IC, naka-protection mode yung ating IC yan. Kung mapansin tayo, wala tayong voltahe dyan sa BGH. Okay. Kuha tayo ng analog para makita natin na nagpo-protect siya, para malaman nyo kung paano siya mag-protection mode. Okay, tara. Okay, so dito sa analog natin ay ibaba natin ang range. Kumuha tayo ng analog tester at ibaba natin yung range, no, sa DC. Gagawin na natin 2.5 para makita natin yung palo nito. So actually talaga ang setting niyan ay 50. Pag sa 50 kasi hindi natin makita yung protection mode, no, ng panel. Para mas makita natin ay ibaba natin ng at least 2.5 or 10. 2.5 lang ilalagay natin, 2.5 volts DC sa ating tester para makita natin yung protection mode. I-ground natin to at itutusok sa BGH, no, dito sa B-on, para i-confirm lang na nasa protection mode yung ating DC to DC IC. Okay, so yan, B-on o BGH, BGH at saka B-on, kailangan may supply yan. So iisa lang kasi yan mga ka-DIY, no. Okay, kuha tayo ng muna, stud. Okay, so dito natin ilalagay para makita nyo yung protection natin, no. Kung nagpo-protect, kailangan pumalo saglit yung ating kailangan pumalo saglit, no, yung ating analog tester pagka nilagay natin sa B-on. Okay, so tutok natin sa pin ng B-on at ipapower on natin yung TV ito. Kailangan pagka pumalo yan diretso. Kapag pumalo at saka bumalik, ibig sabihin ay may short sa ating LCD panel, lo, sa loob ng ating LCD. Ang gagawin natin ngayon is power on natin para makita natin. Pagka pinower on ko, titingnan nyo kung papalo yung ating tester or babalik, no. So power on natin dito. Tingnan natin. Pinower on ko na. So kung napapansin nyo, pumalo tapos bumalik, ibig sabihin ay naka-protection mode yung ating DC to DC IC. So kapag ganito mga ka-DIY ay meron siyang nadidetect na short sa ating LCD, kaya hindi tumutuloy yung ating voltahe, no. So bumabagsak siya, ibig sabihin ay imbes na ipapower on niya na, sinashutdown niya yung voltahe dahil sana may nadidetect siyang short dito sa ating LCD, sa left and right ng ating CKB yan. So yan ay pinaka-basic na mga troubleshooting sa ating mga LED TV. Kaya ang gagawin natin ngayon ay hahanapin natin yung short, no. So dito ay merong kaliwa kanan tayong mga CKB. So bunutin muna natin. Dito naman lahat ng information mga ka-DIY sa ating LCD panel, no. Okay, sa ganitong klase ng panel mga ka-DIY ay ito palagi tinitingnan, no, sa mga ganong klaseng problema sa ating TV, or minsan nagbabarline, so minsan nagpuputi, kulay puti na lang yung LCD. So ito mga ka-DIY ang titingnan natin, itong pin number 1, number 2, number 3. Itong pin number 3 at pin number 2 ay ang tawag dyan ay CKB1 at CKBB1. Ang CKB2 naman natin ay ito sa ilalim, pares, CKB2 at CKBB2, no. So yung dalawang ito ay pares, at ang pares din dito mga ka-DIY ay ito sa itaas, yung dalawa din. So pares yung dalawa sa baba at pares din itong dalawa sa itaas. Ito yung kadalasang nagsushort, itong apat na to. Itong apat na pin ito lang yung hanapin nyo kapag ganito yung pinapakita ng ating LCD na issue. So gagawin natin ngayon ay ganito. So kailangan ay makakuha tayo dyan ng mega ohms. Pagka mega ohms naman yung nakalagay dito sa ating tester, ibig sabihin ay walang short. Kapag k ohms or ohms ay ibig sabihin ay totally shorted yung ating LCD panel, no. Dito ay titingnan natin, isiset lang natin sa resistance yung ating tester at yan. So dito. So tutok tayo sa dalawang pin ng pin number 1 at pin number 2. Sa dito. Itong dalawa sa taas. Tingnan natin kung ano yung resistant nito. Pin number 1 at pin number 2. So dito mga ka-DIY ay nakakuha tayo ng CKB1, CKB2. Yan. Bale CKB1 at CKBB1, no. CKB1 at saka CKBB1. So yung resistance na nakuha natin is 22 mega ohms.
So mataas yung resistance nito mga ka-DIY, no? Kailangan yung mababang resistance ang makikita natin. Kagaya ng K at saka ohms. Okay? Dito naman sa dalawang pares. Dito sa bandang ibaba, ito, dalawa. Tingnan natin. Ito naman yung si KB2 at si KBB2. So yan. Kung ititingnan natin sa tester, yung dalawang yan, nakakuha tayo ng 262 ohms. Ibig sabihin ay totally shorted talaga ito. Dito sa bandang ibaba natin nakita yung short, pero hindi pa natin alam yan kung nandito ba or dito sa kabila, no? Ang short, kaya ito kasi ay nakaparallel, no? Pagpasok dito sa kanan ay magpaparallel siya papunta sa kaliwa, kaya hindi natin ma-determine talaga kung nandito yung sira at saka nandito, kasi yung isang pares niyan sa kabila ay dito mga ka-DIY, no? Ito, ratisin nyo, dito yan malapit. Ayan, itong box na to dito yan. So ito yan mga ka-DIY, ano? Itong si KB1 going to si KBB1 at si KB2 sa pangalawa at si KBB2, no? Si KB1, si KBB1, then si KB2 to si KBB2. Ito yung pares niya, no? So dito tayo. Ito kasi pagka binasher natin ay nakaparallel lang doon sa kabila. Ayan. So gagawin natin ay doon tayo sa microscope, no? So ito talaga yung ano, yung short. Yung si KB1 dito sa kabila. Ayan. Si KB2, KB2. So ito yung short, yung dalawa, si KB1 at si KBB1. Yan, pagka nilayo natin yung tester natin, 262. Yan na yung dalawa kanina, no? Sa pin number 1 at saka sa pin number 3, ayan ay pares. Pin number 1 at saka pin number 3 dito sa kaliwa, ang kapares naman ay dito banda, no? Sa kanan, yun ang kapares nya. Kaya ang gagawin natin ay mag-cut muna tayo ng mga CKB. So ito yung unang ikakat natin mga ka-DIY, no? Yung dalawang pares ng CKB1 at saka CKBB1. At CKB2 yung bandang itaas pala. So ito yung unang ikakat natin dahil ito yung may short, no? Na mababang resistance, no? Dito na 261 ohms or 262. So isang cut lang muna natin ang gagawin dyan sa portion na to. Yan. Isang paalam muna ikakat natin. Pili lang tayo dito sa dalawa, no? Kung saan dito sa dalawa pwede tayong pumili sa pagkat. Ang gagawin natin is gagamit tayo ng blade, ganito blade. So ito yung short kanina, 1 at saka 2. Ito yung dalawang to, dalawang pares ng CKB1 at saka CKBB1, CKB2 at saka CKBB2. So pwede tayong mag-cut dito sa isa lang dito para maibalik agad natin. Dito kayo mag-cut, no? Huwag kayo mag-cut dito sa itaas. So dito kasi ilalim ng bilog na ito, kasi ito ay nakaparallel doon o naka-wiring pa ito sa kabila, no? Ito sa kabila. So dito tayo mag-cut sa ilalim. Ang gagawin natin is kiskisin muna natin yan para malinisan natin, no? Yan ang napili kong i-cut. Pwede naman itong isa, pwede naman dito tayo mag-cut sa isa portion sa paa, pwede naman dito. So ito yung pinaka mas madaling i-cut kasi isang pirasong paa lang, no? Yan. Gawin natin is kiskisin muna natin. Mamaya ay gagamitan ko ito ng short killer para matanggal natin yung short. Ito ay ikakat lang muna natin para tayo lang muna natin, no? Para kung hindi dito ang ano, problema, so lipat tayo doon sa kabila. Doon tayo mag-cut na naman ng isa. Yan. Okay. Pagkatapos nating kiskisin natin to, gamit ako ng 141B para sa pag-cleaning at sa pag-cut para makita natin, no, na malinaw. So dito ang portion ay yan tinatawag na na huwag tayo mag-cut dito. So dito tayo sa ilalim ng bilog para hindi natin madama yung kabila. Cut natin ng blade yung kaya lang natin na may balik, no, kapag kinating na natin.
Okay, so ngayon ay wala na yung continuity. Gamit tayo ng buzzer mode para malaman natin kung nakakontak pa o wala pa. Or wala, no? So dito ay mag-test tayo ng itaas, no? Dito. At saka sa ilalim, tingnan natin kung may contact pa silang dalawa. So wala na mga ka-DIY, no? Ngayon ay pwede nating i-testing. Pwede nating i-testing yung unit kung nandyan na yung voltahe, no? Ang gagawin natin is i-ground na natin itong pinaka-ano natin, tester. At itutusok natin sa B-on. At pwede natin i-ano yan, i-plug in natin. So dito ay saksak muna natin, titingnan natin kung magkakaroon na siya, no? So setting natin to sa tester natin ng DC. Ayan. So saksak natin. At i-power on. Okay, so i-power on natin. After nating maikating, titingnan natin kung lalabas pa rin. So yan, power on. So yan, bali lumabas na yun ang voltahe. Ibig sabihin ay tama yung lines na pagcutting natin, no? So lumabas na yung voltahe at sa isang cut lang natin ang paa. So ito nakita natin yung 30 volts, around 25 volts up hanggang 30 volts yung ating B-on or BGH. Ang B-on at saka BGH ay isa lang po yan sa ating board. So yan, meron na tayong nakukuhang 30 volts para sa ating BGH. Kapag lumabas yung BGH natin, ay sabay na rin lalabas yung ating BGL nyan or BGL voltage sa ating mga negative voltage, no? So, yan. Itingnan natin sa ilalim. Dahil lumabas na yung 30 volts at hindi na nag-protect. So, pwede natin yang silipin sa ibaba, no? Ang resulta mga ka-DIY, ayan. Bali, meron na siyang picture, no? Yan, lumabas na yung picture. So, ganun lang mga ka-DIY, no? Pwede na itong takpan. Pero mamaya ay gagamitan ko ito ng short killer para maibalik natin sa dati. Kasi nakapag-upload naman tayo ng short killer. So, hindi ko na ito habaan pa ng video. Okay na to. Kasi meron pa mga nakaantay na mga ibang repair, no? So, yun lang mga ka-DIY. At nagkaroon na tayo ng picture, no? At malinis naman yung screen. So, yun lang mga ka-DIY yung kinating natin. Isang pirasong paa lang, mamaya ibabalik ko yan kasi ibabalik natin sa original. Gagamit tayo ng homemade natin na short killer. So isang cut lang talaga yung ginawa natin dyan. Ayan ito. Pwede naman isa, pwede naman i-cut pa yung pares. Pero kapag nag-normal sa isa, so hayaan na lang natin na isa, no? So hanggang normal yung screen, hanggang walang gaspang. So isa lang muna i-cut natin. Kapag nagkaroon ng maraming gaspang, so ubusin na natin to, no? Okay. So hanggang dito lang ang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.